Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. We get 41 minutes after 1 o'clock. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Ngayon pong hapon ng Wednesday, February 26 na, 2025. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. DJ Rogan. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. Ready on 7. Abian mo dyan. Abian mo dyan. DJ Jel. Once again, magandang hapon po ng Martes. Wednesday na pala, Wednesday.
Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid po natin mga nasa abroad po ngayon, mga OFW, mga TNT, o malalayo sa kanilang mga pamilya, ingat-ingat po tayong lahat, ha? Open na po yung linya, ha, sa mga gusto pong sumali sa uulitin. Gagawin po ninyo, install po kayo ng Viber or Imo. Pagkatapos, create po kayo ng account niyo. Pag okay na po yung account mo, hanapin po ninyo ang account namin, Digital OFW Emotion. Kapag nakita mo na, maaari nyo na po kaming sendan ng inyong pangalan, edad sa kalugar, no? Yun lamang po ang inyong isisend sa ating hotline, sa Viber or sa Imo. Pangalan, edad at saka lugar. Happy birthday sa lahat po ng mga birthday ngayong araw. Nadagdagan na may edad ninyo. Sino po may birthday dyan? Sa mga viewers natin, panghingi lang ako ng pansit. Ate Kasiken, thank you so much. Magandang hapon po ng Wednesday sa'yo. PM lang po kayo, ha, wag po kayong tumawag sa mga gusto pong magpa-line up. Ito na po si June, pagkatapos si Lynn, nasa line number 2 sa Viber. Sila po ang ating unang papakuluan ngayong hapon. Sound check tayo, Ma'am Lynn, no? Saan po kayo ngayon? Saan pong lugar, province o saang bansa? Paulilo po. Paulilo, City of Love. Ano po kayo, ma'am? Naka-Bluetooth po ba kayo? Hindi po. Ay, hindi. Ba't nawawala-wala ka? Sandali. Kasi may nagpasok ng advertisement. Ibaba niyo po muna. Bigla. Baba niyo po muna yung tawag, sir. Tatawagan ko yun na lang kayo ulit. Oo. Kasi may pumasok kasi ng ano. Ma'am, baba niyo na lang po muna yung tawag. Ano ba po? Shopee. Pumasok bigla. Pasaway na Shopee yan. Naka-open kasi yung suggested ads ninyo dyan sa cellphone ninyo. Kaya ganun. No, kaya kahit gumagamit kayo ng ano ninyo, ng anong mga application, lumalabas po, nagpa-pop up po yung mga ads dyan. Kumikita po yung may-ari ng ano ninyo, system ng cellphone nyo. Lalo yung Huawei, no? Huawei, cellphone. Basta mga China. Maraming mga ads. Mura nga yung cellphone nila, pero kumikita naman sila doon sa mga ads na dinidisplay sa mga unit ninyo. Yan ang nangyayari kay manager eh. Pero may settings po yan, ha. Punta po kayo sa Google account niyo. Tingnan niyo po dyan, no, kung naka-open po ba yung ano ninyo, yung ads, no, ads. Tawagan po natin ulit. Kung Apple naman, no, bumabawi naman na sila doon sa mga application. Kailangan mo talaga i-purchase, di ba? Kailangan mong babayaran, mga ganun eh. O mga storage daw. Kailangan mo mag-avail kasi mababa daw yung storage ng cellphone mo. Ultimong Gmail, no? Diskarte nila yan para kumita. Saan po kayo ngayon, Ma'am Lynn? Sa Iloilo po. Wala po kayong asawa, boyfriend ngayon? Wala. Sir John, saan po kayo ngayon?
Nandito po ako sa Laguna, sir. Aha. Pang ilang sali mo na po ito? Pangalawa, sir. Pangalawa. Okay. So, hindi pa rin kayo nagkatuluyan ng nakausap po ninyo last time? Ano, sir? Parang ayaw nung mga anak. Sige. Steady lang po sir kasi nawawala po kayo. May hina yung signal. Timer start. Paso. Wanted. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Saan po ka ngayon, ma'am? Ako? Sa Iloilo po. Opo. Iloilo. Naririnig mo ako? Opo. Malamang. Sumasagot si ma'am eh. Wala. May ads na naman siguro. Ano ba po? Ano po? Ibalik-balik nyo lang po ma'am. Back-back nyo lang ba? I-back-back. Okay na po. Di kaya yun yung naka-hide na application. Pidutin nyo po yung naka-hide tapos i-swipe mo na lang pataas. Ayun na. Umihina po signal niyo sir. Hindi po umalis yung kamay mo sa ilong mo. Bagong ligo pa naman kami ni ma'am. Stuck talaga siya. Hello. Mahina signal niya talaga. Ayan na, natanggal na yung kamay sa ilong. Kakaligo ko lang naman last week kaya. Hindi na ako kayo gumagalaw, sir. Kung data po yung gamit nyo, lumabas na lang po kayo ng bahay siguro para magka-signal po kayo. Kung wifi naman, lumapit po kayo sa router. Tapos, pag sigawan mo yung mga ibang gumagamit ng wifi mo, kamo, ako lang muna. I-off nyo yan sa inyo. Kita ko lang tayo. Hello, ma'am. Hello. Naririnig mo na ako? Opo. Naririnig kita. Ilang taon na po kayo, ma'am? 59, ma 60 sa July 18. Parehas pala tayo. Mas 16 ako Parehas sa July. 1965 ako. Ako din, 65 din. Magkapariha pala. Wala akong headset. Ilan yung anak, ma'am? Dalawa. Bitawan lang po yung mic, sir. Dalawa po. Dalawa. May mga pamilya na. Mayroon na silang pamilya, may mga anak. Tapos Ngayon, nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? nasa City of Iloilo. City of Love. City mismo. Ano, Nasa hiwalay? Laguna ka ba? Ay, hindi Hiwalay ka po. Namatay ang asawa ko, 2003, Indian. Indian ang asawa ko po. Tapos hindi na ako nakapag-asawa. Kasi ayaw kong palitan ang family name ng asawa ko. 22 years na. 2003 po na na balo. Pero boyfriend siguro, ma'am, hindi po kayo nag-asawa pero nag-boyfriend naman na kayo siguro? Na 13 years old at ako ang nagpalaki sa kanila. Ay, may bungol man. Ano po? Nasaan yung mga anak nyo ngayon? Kasi dalawa, lalaki at saka babae. Yung lalaki ko, dito naman sa bahay ko, mayroong mga anak. Mayroong akong apong tatlo. Tatlong apo ko dito sa bahay. Ako, 4 ang anak ko.
Pero puro na sila may may pamilya na sila lahat eh. Ganun din Isa sa na lang akin. Mag-isa na lang Ha? ako sa buhay. Mag-isa na lang ako sa buhay. Ako rin, nag-aisaha lang po. Kasi gusto ko rin makahanap ng partnership para gusto ko maghiwalay ko sa mga anak ko, sa anak ko. Payag kaya yung mga anak mo na mag-asawa ka pa? Ay, syempre payag naman kasi hindi naman sila sa akin, nagagastos. Hindi naman ko nila tinutulungan. Anong ginagawa niyo, ma'am? Atras sa banti po kayo. Mamaya lalabas po kayo sa screen namin. Gayod-ayod gadaaw. Nag-exercise lang po. Kunin ko yung salamin ko. Hindi ko makita yung kagandahan mo, mami. Pinamassage ko kasi yung paa ko. Kunin ko muna yung salamin ko. Hindi ko makita yung kagandahan mo, ma'am. Wala na. Aba? Sa sunod, dapat naka-prepare na kayo ha. Kung may headset, isalpak na kaagad pagtawag para shoot. Tapos yung salamin isuot na kaagad para automatic na makita mo na yung makakasama mo sa buhay. Sorry, sir. Bakit ka sumali dito, ma'am? Siyempre, gusto ko naman makahanap ng partner sa buhay ko. Matagal kasi wala na akong partner, kaya gusto ko may partner ako. Ganon mo ba? Ako din, naghahanap din man na makasama sa buhay eh. Ganun din ako. Gusto ko maghiwalay sa anak ko. Kasi bahay ko naman dito ang tinitirahan nila. Bahay ko nung nag-business pa kami ng asawa ko, nagpatayo ako dito ng bahay. Gusto ko makuha yung panig ninyo pareho ha. Kasi yung comment kasi ng isa nating viewers, 60 na naghahanap pa ng mga papangasawa. Ano pong reaksyon niyo po dito, sir? Ano po? Ikaw po muna. Gusto ko marinig kung ano yung masasagot mo sa tanong ng viewers natin o sa sinabi niya. Ano naman sir siyempre, lalaki tayo Oo. Kailangan pa naman natin talaga may kasama sa buhay Lalo po senior na kasi ang pag-ibig hindi naman yan sa edad. Tama. Tapos doon na. Ikaw, ma'am, ano? Ikaw, madam, ano pong reaksyon nyo sa nag-comment? 60 na daw, senior na, naghanap pa na po mga asawa? Para may katuwang sa buhay ko. Tama. Tapos? Hindi naman sa isang bagay ang hinahanap lang para may kasama sa buhay. Husto. At kamo, hindi naman po pwede tawagin mo yung anak mo. Anak, ikabit mo nga yung brako, hindi ko kaya, hindi ko maabot. Alam mo, tawagin mo yung kapitbahay, di ba? Siyempre, iba talaga pag-asawa mo. Itong nag-comment na to, siguro hindi pa senior to, kaya hindi po niya alam. Hirap kaya pag may, masakit likod mo, walang tagahaplas. Mga anak mo, kung wala naman sa tabi mo. Sumasakit yung katawan mo, walang may mag-massage. Walang naghihilot. Hindi naman sa isang bagay na hanap mo. Siguro kung hinahanap ko lang, noon pa yun, nag-asawa na ako. Husto? Siyempre sa 16 na edad hanggang tingin lang naman. Hawak-hawak. Kailangan lang naman dyan mayroon kang kausap, parang ganon. Oo naman. Oo, ganon. Hindi naman yan nga conforme na may edad ka na, wala ka ng karapatan na tama umanap ng katuwang sa buhay. Mas nangangailangan. Yung mga may edad na nga talaga yung mas nangangailangan ng katuwang kasi, di ba?
O, wala silang Oo, makakasama. mahina na eh. Mahina na ang tuhod eh. Tama, kasi mga bata, kaya pa ho nila yan, yung lalo yung mga single mom, kayang-kaya nila yan. No, mabuhay nila yung mga anak nila kasi babata pa eh. Pero pag ikaw senior na, hirap kaya. Kasi umigib ng tubig, magbuhat ng tubig, wala. Oh. At ang mga anak hindi naman mautusan kasi. Oh, paano kung may mga trabaho din? Kasi nakafocus sila sa mga anak pamilya niya. Oh. Correct. Hindi pa kasi Ano nasubukan. pinagkakabalahan niyo yan, ma'am? Yung mga baser kasi ng mga senior natin, mga guest dyan, halos karamihan hindi pa senior eh. Hindi pa nila alam eh. Hindi pa nila naranasan, kaya nasasabi nila, ay, senior na, naghahanap pa. Subukan nyo muna maging senior. Hindi isang bagay hinahanap. Correct. Hindi partner sa pangabuhi. Oo. Sabi nila, hindi mabudlay kaon ka nga isahanon ka, gatulo, sipon mo, luha mo. Hayaan mo na yan, mga baser na yan eh. Oo, natural yan. Hayaan mo, natural yan. Oo. Natural Huwag mo talaga yan. intindihin. Malalaman nila po yan pag sila na senior na rin. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung nararamdaman natin eh. Correct. Hindi naman nila alam yun. Hmm. Ano pinagkakabalahan nyo ngayon dyan, ma'am? Wala lang, nandito lang ako sa bahay kasi 2 senior ang inalagaan ko. Auntie ko na matandang dalaga at Wow. saka yung nanay ko 88 at saka 86 yung auntie kong matandang dalaga. Kaya ba? Kaya wala Ano na ba ako sa- nagtrabaho kasi nag-focus na ako sa kanilang dalawa. At saka may mga ako dito sa bahay. Hmm. 3, inalagaan ko rin. Kaya gusto ko nang... Nandyan yung auntie mo sa bahay nyo. Opo, oo. Oo. At saka yung nanay ko dito. At saka yung anak ko na may asawa at mayroong anak, mga apo ko, nandito rin. Marami kami dito daw. 8 kami yata dito. Ay, hindi. Siyam kami lahat dito sa bahay. Wow. Masadya ini. Paano yan kung mag-asawa ka na? May walay ka na sa kanila. Siyempre, maghiwalay ako. Gusto ko nga maghiwalay sa kanila eh. Dali na lang kita dito sa Laguna. Oo, nandoon ang mga auntie ko, ang uncle ko sa Laguna. Nandito ako yung nakatira sa anak kong panganay eh. Kasi ako, probinsya ko talaga, Bicol. Nandun yung bahay ko sa Bicol eh. Puro na sila may asawa. Ay yung nakatira doon, yung lalaki kong anak, yung nakatira doon. Ngayon, yung mga anak kong nandito sa Manila, puro na may mga asawa din. Yan, pinupunta-puntahan ko na lang sila. Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo, sir? Apat. At sa akin, Puro na sila. 2. Puro na sila may asawa eh. Puro na sila may pamilya. Kaya nga gusto ko sana 2 ang anak ko, kaso 2 topic ako. Sa 2 kong anak, topic. Eh di gawa na lang kayo ulit ni Sir. Hindi na, kasi nakadalawa akong ectopic, sir. Hindi na Kaya pwede. parang ligation siya eh. Side by side. Oh. Sa fallopian tube yun eh. Kaya yun ang nagpa-function ng yun. Diyan siya nag-stock up. Di pa paano pa pala yan, ma'am? Pag sakali po, ma'am, na magkatuluyan kayo ni Sir, dadalhin ka niya sa Bicol, iwanan mo yung nanay at saka tiyahin mo. Baka may lula ka pa, ma'am, ha? 99 namatay yung lola ko. Okay. Yung nanay niyo po ngayon, 86. 88. 88. Yung tiyan. 86 yung auntie ko. Paano yan? Wala na mag-alaga sa kanila. Kung sakaling pupunta po kayo, iuwi Nandito ka ni Sir. naman mga anak ko. Dito naman ang anak ko at saka yung ano ba yun? Yung bayaw? Umagad. Ano ba yung umagad mo, umagad sa Tagalog? Oo. Umagad,
Daughter-in-law. Kung sa English pa, daughter-in-law. Daughter-in-law. Ilang taon? Sorry. Alam ko na pala. Anong trabaho mo, sir? Ano ako ma'am sa foreman ako sa construction worker. Okay. Sige, trabaho mo? Okay. Tuloy-tuloy yung project namin eh. Mabuti naman. Nag-ano lang ako ngayon eh, nag-di-off lang ako ngayon eh. Kasi sabi ko, sasali nga ako eh. Tuloy-tuloy ang gawa ko, may mga project kami dito. Dito lang sa Laguna. Dati nasa abroad ako eh, kaya umuwi ako dito. Gusto ko kasi for good sa Philippines. Tapos nag-caregiver ako sa Alzheimer. Ang hirap pala ng Alzheimer. Oo. Mahirap yun. Kakausap mo pa lang mamaya-maya, nakalimutan na. Ilang taon kayo sa abroad, ma'am? Nag-aalaga ako sa mga matanda. Kaya gusto ko mag-aalaga sa mga matanda eh. Kaya yun ang nanay ko. Kinuha ko na lang nandito sa bahay para alagaan ko na lang. Sabi ko nga nag-aalaga ako sa ibang matanda tapos ang nanay ko hindi ko pag-alagaan. Kailangan ko alagaan ko. Tama. Sabi. Kaya wala na ako nagtrabaho kasi nag-aalaga ko sa kanila. Kinuha ko rin ang auntie kong matandang dalaga dito rin sa akin. Kasi parang happy ako mag-alaga sa mga matanda. Magaan siguro gamay mo eh. Mas gusto ko mag-alaga. Kasi dati doon ako sa Dubai, nag-aalaga ako ng prinsipe din. Ilang taon kayo doon, ma'am? Doon 6 years ako sa Dubai. Prinsipe at saka prinsesa ang boss, ang employer ko. 2017 ako dito umuwi. At saka pag-uwi ko, tapos nag-aalaga ako ng matanda, Alzheimer. Ngayon, wala na ako nagtrabaho. Kinuha ko na lang ang nanay ko para alagaan ko. Paano yun? Kung halimbawa, magkatuluyan tayo, di gadahin kita dito sa Laguna. Ano po? Ano po? Paano kung magkatuluyan tayo, di wala na mag-aalaga dyan sa mga Ay, marami ante akong mo. mga kapatid. Marami akong mga kapatid. Sa 11 po kami. Ang dami. Buhay lahat. 11. Buhay kami lahat. May mga pamilya. Lahat sa Mindanao, meron akong kapatid sa Mindanao, sa Negros, sa Manila, at saka dito sa Iloilo. Eh, kami walo din kami magkakapatid eh. Nandito Matagal lahat ako naman sa Manila. Matagal ako sa Manila noon. 2011, doon ako nakatira ako din sa 2011. Ako matagal na ako dito. Kasi dito na nakatira, dito na nagkabahay yung mga anak ko eh. Taga Bicol din lang. ang lolo ko. Taga Bicol din ang lolo ko. Taga Bicol. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pag wala akong yung project, pinupunta-puntahan ko na lang mga anak ko. Tatlo sila dito eh. Ngayon ang tinitirahan mo, bahay mo sa Laguna? Bahay nung anak ko. Kasi dyan ka? oo. Kasi pag Baka mag-asawa. Ha? Baka mag-asawa ka, hindi gusto yung mga anak mo. Sinasabi na nga nila na mag-asawa na daw ako eh. Ay, Kasi Hindi naman ako mag-worry din sila, wala lang kang... eh. Ano po? Pag may project kasi kami, stay in ako sa trabaho eh. Minsan lang ako umuwi dito sa mga anak ko. Saan po? Dito lang Saan ka sa nag-stay? sa Laguna, sa dito.
Sa, halimbawa, dyan sa Kalamba, project namin, na-stayan kami doon. Tapos pag pinupuntahan ko na lang yung mga anak ko pag tuwing linggo, gano'n. Okay. Ano na yung apo ko eh? 6 na. O, pareha tayo. 6 rin sa akin. 6 din. Ang mga apo ko. Tanong ka, ma'am. Ano? Tanong Ha? ka. Tanong ka pa. Saan ba yung asawa mo? Wala na. Iwalay na kami. Wala kayo. 2011 pa. Umuwi yung Sana siya ngayon? Nandun na sa Sana kanila. siya- May asawa na rin. May mga anak na rin. May anak na siya sa iba? Oo, may anak na rin. Pero yung Pero anak kasal namin, kayo? nandito sa akin lahat yung mga anak namin eh. Hindi siya nagdala. Meron din babae, mga anak mo? Babae, lalaki? 3 babae, 1 lalaki. Okay, oo. Baka magbalik ang asawa mo sa iyo. Hindi na, may ano na ma'am. Saka malayo yon. Nasa Bisaya. Okay. May mga may pamilya na rin eh. May mga anak na rin. Wala na kaming kontak. Yung anak ko, yung sabi eh, may mga anak na raw eh. Kasi kami, wala na kaming komunikasyon eh. Sa akin, wala kang problema kasi talaga ako, wala na asawa. Patay na. Indian ang asawa ko. Indiano. Indian. Oo. 1988 kami nag-asawa. Tapos namatay siya 2003. Paano nyo nakilala yun, ma'am? Sa Panay News ako nagtatrabaho po. Tapos? Account executive. Tapos yun, nakilala ko siya sa daan lang. Sa daan? Bumili ako ng blanket sa kanya. Nagtitinda siya ng blanket, ganun. Oo, kasi nagpapautang daw siya eh. Yung yan. Bombay, Nagpapautang sila. Oo, nagpa-5-6. Papabsik yun. 27 years old yun that time siya. Ako 24 yun. 24, 27. Tapos nagkatuluyan kami kasi naghanap daw siya ng asawahin niya. Ako naman, sabi ko, matured ang gusto ko, matured na hindi, kaya hindi ako nakapag-boyfriend. Gusto ko kasi maghanap ako ng boyfriend na gusto ko, asawahin ko, hindi boyfriend na marami pang anuhan pa. Gusto ko, lang, ng matured ba daw, parang ng buhay ng, pangabuhi na lang ginaistoryahan, hindi mga papilab. Yun, matured na siya. Kaya yun ang gusto ko. Kaya natanggap ko siya. Hindi naman, kasi tatay ko naman ang kung pinupuntahan niya, hindi ako. Tatay ko ang ginaistorya niya ba? Nililigawan yung tatay mo? Oo, tatay ko. Oo, hindi ako. Kasi ayaw ko kasi wala. Siya lang naman ang na-boyfriend ko kasi sabi ko ayaw ko mag-boyfriend na marami. Gusto ko yung boyfriend ko, asawahin ko. Kaya siya yun. Ang asawa ko. Tapos, lumiligaw siya sa tatay ko, hindi ako niligawan niya. Bakit kinamatay, ma'am, ng asawa mo? In cardiac arrest. Biglaan. Mabuti nga nung naligawan niya si tatay mo, hindi sinagot ng tatay mo, hindi sila nagkatuluyan, ma'am? Hindi sila nagtuluyan, kami ang natuluyan. Kasi bird siya ni tatay ko eh. Kaya siya nakapunta sa akin. Ano pala pangalan mo, ma'am?
Hindi pa naman kwentuhan, hindi ko alam yung pangalan Si mo. Lenlen. Lenlen. Linlin. Chinese po kayo, ma'am? Lenlen. Ako? Hindi. Oh, Parang Chinese na. Hindi po. Tunay na Ilonggo. yung dinadala mong apelyido, asawa mo, itong asawa mo yun, yung dinadala mong apelyido ngayon. Indian po, oo. Sa asawa kong Indian. Hindi, papalitan na. Singh. Papalitan na ho yan ni sir. Ano apelyido, ma'am? Oo, Sin. papalitan ko na. Sin. Papalitan ko na yan. Anong pinito? Anong pangalan mo? Sir? June. June, ano? Apelyido? Ay, hindi na pag-isabi dyan. Mamaya na lang pag Oo. nag-offline. Oo. Mamaya na lang mag-usap tayo. Oo. Bawal na may piliin. Kaya nga eh. Oo, bawal. Binasir. Binasir na nga tayo eh. Hayaan mo, hindi ko yan pinapansin. Kaya nga eh, wag mo nang intindihin mga ganyan na Kaya nga. marami talagang Hindi nila ganyan. alam yung- Maalis siya sa tao. Hindi nila alam ang isip at damdamin. Kaya nga. Tama. Yun ang- Yung iba dyan, nagsasabi, alagaan mo na lang yung mga apo mo. Okay lang kung yung papel dito sa mundo. Hindi po. May Oh. ano naman siya eh. May parents naman sila. Mabuti kung walang parents. Yun, Correct. alagaan. Ano gusto nila? Bumalik ka sa pagka dati. Alagaan mo yung mga anak nila. Tapos pati anak mo. Tapos pati apo mo. Alagaan ko. Tapos na nga ako nag-aalaga sa kanila. Tama. Okay lang kung walang parents yun. May parents naman eh. Kasi salitan lang tayo dito sa mundo. Di ba? Oh. Papel mo bilang magulang. Alagaan mga anak mo. Palakihin mo ng maayos. Oh. At saka ganun din sila. Palakihin nila ng maayos mga anak nila. Di ba? Oh. Tama. Bakit anong rason bakit alagaan pa ng lulay mga apo? Aber? Inaasa lang yan nila. Sir, inaasa nila sa lola. Kaya sila mapatawhay. Malamang. Imbis na mag-enjoy na lang yung mga lula, lulo eh. Nag-obligar pa ng mga obligasyon sa mga apo. Imbis na enjoy na lang yung natitirang buhay sa mundo, no? Aba, pinahirapan pa. Alaga sa mga apo. Ang biglang ako. Oo naman. Malay nyo, magkakaintindihan naman kayong dalawa. Kaya, di natin alam. Malay mo, ikaw na yung forever. Sana nga. Wala ka ba kasama? Wala ka ba ano tawag yun? Hindi ka na girlfriend? Meron din. Pero sa ano lang, mga chat-chat lang. Pero nga magkasama hindi naman. Mga chat-chat lang, mga siyempre may nakikilala kang Halimbawa, may magkatuluyan tayo tapos may maghabol sa akin. Takbo ka lang. wala. Tumakbo ka lang. Takbo na lang tayo. Wala naman silang karapatan na mag-abulan kayo kasi hindi naman Sir, may laging tanong ako. Anong relihiyon mo? Anong relihiyon mo? Katolik, ma'am. Katolik ako eh. Katolik. Okay. Ako Pentecostal. First Gospel Church. Pero yung mga kapatid ko, may sila sa born again. Kung sabagay, ang relihiyon, hindi naman makaluwag sa atin eh. Kundi ang pagsamba natin sa Panginoon. Kaya nga, hindi naman importante yan. Basta, yung sarili mo talaga, na ano ka talaga sa Panginoon eh. At sasambahin siya talaga. Sasambahin mo siya every Sunday,
Oo. Yun lang naman ang hinahanap Isa lang ng naman- Panginoon sa atin. Isa lang naman ang tinutukoy nun eh. Kasi isa lang naman ang Panginoon eh. Oo naman. Mm. At saka kailangan direct tayo mag-pray sa Kanya. Oo, tama Hindi yun. tago sa revolto. Mm. Kasi mas maganda yung galing sa puso mo mag-pray kay Lord. Oo. Sige. Pag may time, mag-Bible study po kayong dalawa. Mag-video call kayo. Palipas oras, at least ha. Mag-add rin mo ako mamaya. I-accept na lang kita. Sige. Connected na po kayo. Tuloy-tuloy na po yung pag-uusap ninyo. May time na pa kayo pwede magbigayan ng mga Facebook para makilala nyo ang isa't isa. Alam ha? Good Hindi luck. ko alam. Tuloy-tuloy na Paano po. yun? Tuloy-tuloy na po yan. Magbigayan na po kayo. DJ Jill. Tuloy-tuloy na nga yung pag-uusap para magbigayan kayo tapos hindi alam. Sa off-cam na po sila nag-usap para kahit ano man po yung pag-usapan nilang dalawa. Oras natin 24 minutes after 2 na ng hapon. Oras sa Pilipinas. Alam niyo po kasi ito mga mas may edad kaysa sa atin. Lalo po yung mga senior. Mahirap po pagsabihan, no? Kasi alam po nila kung ano yung tama para sa buhay nila. Wala tayong karapatan kasi hindi naman tayo anak. Kahit nga ako anak, kung ano gusto ng tatay, nanay ko, sila masunod Kailangan nila ma-enjoy eh. O kailangan nilang gagawa ng bagay na sila lang ang magsisisi. Kayang-kaya po nila lampuasan yan, no? Lampasan. Kung sila po ay niloko, so dami-dami pa naman nila pinagdaanan sa buhay, Ang importante, mahahanap po nila, yung makakasundo po nila, makakasama po nila sa buhay. Kasi bilang tayong mga bata, no, mga anak nila, makita natin silang masaya, di ba? Masaya na rin tayo. Pero makita mo siguro nanay mo maraming pasa, doon ka na umalerto. Doon ka na gumawa ng aksyon. Standby, susunod po nating mga kasama ngayong hapon. Line number 1, si Jan, pagkatapos si Velma. Grace Juan La Parejo mula sa may Hawaii, nakatutok po siya ngayon. Thank you so much. Happy Wednesday. Rizal Marie Poras, thank you Giday. Of course, hello kay Kendall Moore. Nagla-lunch daw siya ngayon. Isubo mo na lang kami. Sumubo ka para sa amin. Ganun. Ang pangit kasi pag sinabing isubo mo kami. O di kaya sabihin ko, isubo mo ako. Ang pangit. Isubo mo kami tapos ikaw na rin po lumunok. Ganun. Ma'am Velma, magandang hapon. Saan po kayo ngayon? Saan pong planeta? Ito sa Qatar po, magandang umaga. Good morning sa iyo dyan. Aba, mahina po signal mo. Delay po yung busis. Bakas na naman. Aha. Teka lang, ibaba nyo po muna yung tawag. Tatawagan ko po kayo ulit. Baba nyo po muna, sir. Nasa Qatar po kayo, Ma'am Velma. Wala po kayong asawa dito po sa may Pilipinas? Wala po. Ilang taon na po kayo, Ma'am Velma? 36 yung January. 36? 46 pala. 36. 46. Okay, sige. Mukhang nakalimutan mo edad mo, Sir Jan, saan po kayo ngayon?
Nandito ako ngayon sa Pangasinan, sir. Wala po kayong asawa, girlfriend. Ako, balo na po ako. Timer start. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Balo na po ako, Hello. sir. Hello. Ano pangalan mo? Ang totoo kong pangalan, Recto. Huwag mo nang sabihin yung totoong pangalan. Ricto. Okay. Oo. Ilang taon na po kayo? 46 nung February 16. Ako 46 ko lang. Ma'am. Pumikit na siya. Yung January. Last year. Mahina ba signal ko? Sino mahina ba signal ko, sir? Gigi? Ikaw at ikaw lang ang mahina ang signal, ma'am. Opo, ikaw po ang mahina ang signal. Mahina signal naman. Mahina ba signal ko? Ano ba to? Isa lang po. Anak niyo po, sir. Ito po. Ay, isa lang. Malaki na. 18 na. Anong trabaho niyo dyan? Construction lang. Kauwi ko lang kahapon. Huwag mo na lang yung attraction kasi Yun, marangal ako sa yung Bulacan. trabaho eh. Kauwi ko lang. Baka bukas babalik ako. Ano ng asawa Matay mo? na po sa ako. Ang 11 taon? years. namatay. 11 na. 12 na. 11 years. Tagal. Kayo po, ma'am. Saan po kayo ngayon? Ako, namatay din yung asawa. Namatay din yung asawa ko eh. Last year lang. Ito lang. Oh. Hindi nga ako nakauwi yung namatay last year. Kasi bago ako nagnoon eh. Pagbalik ko dito sa kanya, kasi nagbakasyon ako noon John. Tapos bumalik ako August. No, namatay siya ng November. 2024. Ito lang pa. To last year. Tapos balam ako sa maamo ko na bakasyon ulit. Parang nagdalawang isip na sila na hindi ako pinayagan. So hindi ko na nila pinilit na mabakasyon. Hindi talaga ako nakauwi. Saan po ang nyo? Province nyo? May province po kayo? Ma'am? Madam, Wawan signal, ma'am. wag mo ako titigan ng ganyan. Ako'y natitigasan na ng tuhod. Ma'am, tumitigas po kayo, ma'am. Data po ba gamit ninyo? Lumipat po kayo ng pisto. Kung dita nga lang din eh. Wala ko sa Bulacan na. Try po ninyo lumipat ng pwesto, ma'am, para baka sakali po magka-signal. Ayan, medyo okay na po. Umupo po kayo. Kaya pa ba rinig mo? Kaya lang, kaya lang ang lamig dito sa labas eh. Rinig mo ba ako, madam? Sa DJ? Rinig ba ako? Rinig kita. Oo. Tsagaan lang po ninyo, ma'am, kasi ano po, saglit lang naman po to. Sige. Ikaw naman magtanong, sir. Ikaw naman tatanong, sasagutin ko. Sige po. Ilan po anak niyo, ma'am? 3. Okay. Sampo Tatlong anak ko. kayo sa Luzon. Siyempre, nandiyan ka sa Katak, di ba? Mindanao. Sa kami, Mindanao sa South Cotabato. Okay. Doon kay Manny Pacquiao kami nasakop. General Santos City. Hindi Doon lahat. ako bababa pag uwi. Ba't nag-abroad ka pa, ma'am? Akala ko kasi mayayaman po yung kalugar niyo doon. Mayayaman kayo doon. Hindi naman. Hindi.
Mayaman ko yun doon si Pacquiao eh. Oo, akala ko hindi na kailangan mag-abroad pag kalugar mo si Manny Pacquiao. Kami doon sa South Cotabato. Kaya lang yung airport sa General Santos City. Oo. Ano nga, eh di pagkababa mo, sasabihin mo kay Pacquiao eh, hindi na ako mag-abroad, bigyan mo na pang-negosyo. Hindi naman. Joke. Binigyan ka rin ni senator ng bahay, ma'am? Oo. Apartment. Oh, dami niyang apartment doon sa General Santos City. Namimigay nga siya. Ikaw binigyan, ma'am? Ay, hindi naman ako lumapit doon sa kanya. Ay. Punta tayo, sir. Punta nga tayo, Sir DJ. Oo. Makasakali. Ilagay ko yung cellphone. Ay. Hala. Malamig. Ma'am, para kayong ginigin. Malamig na sa labas kasi dito sa amin winter pa eh. Dito sa Qatar malamig talaga. Wala sa labas na malamig eh. Wala sa loob ng bahay, hindi naman malamig. Oo. Okay. Oo. Eh, kailan na uwi nyo, ma'am? Next year. Next year. Okay. Oo. Malabo po kayo, ma'am. Ilapit nyo naman kunti yung cellphone sa inyo, ma'am. Iba ang bababa ng airport, hindi sa ano eh. Kasi hawakan ko yung kamay ko sa lamig. Dapat saniya ka bababa para makita kita. Bala ko sana mabakasyon ako itong June din. Pero pa ako nakapalam. Kaya lang, sabi ko sa anak ko, kung babakasyon ako ngayon June, baka hindi ako makawi sa graduation mo eh. Kasi mag-graduate siya next year ng college. Oh, mag-graduate na pala pwede. Pwede ka magpaalam. Ano ko yun eh. O kaya sabi ko na lang sa anak ko, next year na lang ako eh, para pag-graduate mo. Siguro ma'am, meron kayong meron na kayong mga kausap katulad niyan. Ilang buwan pa lang patay ang asawa mo, di ba? Mga kausap lang dito sa siyempre, natural na naman yun, sa Facebook, ganon. Okay. Pagka may time ganon, usap. Oo, time kasi dito time lang kasi. Kasi focus naman din kami sa mga work dito kasi kaya lang ako lang mag-isa dito sa amo ko. Kaya minsan focus talaga ako sa work. Yes. Kaya itong nagsasalang ako dito kay Sir DJ, tagal nga sabi ko bakit wala kasi minsan yung phone ko. Kaya nga ngayon lang talaga naka-time kasi umaga pa yung umalis yung amo ko eh. Magtanong ka sa akin, ma'am. Kung ano pa itatanong, sasagutin ko. Di ba? Ganun lang yung sasagutin ko kahit paus ako. Paus kasi kayo. Mamaus ako. Eh bakit patay ng asawa niya? Hindi kayo naka-girlfriend, ganun. Kasi tagal na yung napatay ng asawa niya eh. Hindi tayo anak ko noon. Ilang taon pa lang yung anak ko noon. Maliit pa. 7 taon pa lang yung anak ko. Mahirap na eh. Mapag-asawa ko eh. Pupurut-purutin, paluin. Lalaki pa naman anak ko. Ayun akin, isang lalaki, 2 babae, kaya yung lalaki ko, naging babae pa. Eh maganda, guy. Guy siya. Oo, guy. Kaya yun ang mag-graduate ngayon, next year. Ano ba kinuha? Daw yung kinuha manager, ano ba yung tawag niya? Dami kasi siyang kinuha eh. May mga fashion designer, ganun. Buti hindi na lang nag-parlor. Tignan mo, nag-college pa. Oo, na siya, marunong na rin siya, mga parlor, ganun, marunong na siya. Pwede ba ako magpakulot doon? Ganito buhok ko. Pwede. Pwede nga magpa-straight, sir eh. Pa-straight mo yan. Oo, sabi ni Sir DJ, pwede nga magpa-straight. Ay, pa-straight na lang.
Sir DJ, pa straight ka lang, no? Wag na po. Kaya yun ang anak ko, yung panganay ko, dito din siya pupunta eh. Manila na ngayon. Pero may asawa na yun. May live-in siya. Panganay ko na anak, babae. Dito siya pupunta. Nandiyan na sa Manila. May asawa na? May asawa na lahat ng mga anak mo? Wala, yung panganay ko lang may asawa. Kasi yung bunso ko, pa lang, 15 years old. Malaki na. Tapos yung bading ko, yung bakla ko, 22. Okay. Sa akin, 18. Pag Yung panganay ko, 54. Paano yan, ma'am? Dapat hindi ka bababa doon. Sa niya ka bumaba. Malayo yan Minsan Kay Pacquiao. Kay airport doon. Doon man ang probinsya ko, Mindanao. Doon talaga ako Paano kung gusto mong magkita tayo, lilipad ako doon. Layo nun. Kasi ko next year, kasi baka graduating ng anak ko Talagang anak ko ang unahin ko muna. Di diretso ka doon. Ako na lang susundo sa'yo sa Jinsan. Graduate yung anak mo talaga doon ka muna bababa. Para makasama mo. Talaga unahin kong anak ko At least naman, graduation naman, doon nga bababa. Ano pala tribo nyo, sir? Anong nyo? Cebuana o Tagalog? Ilocano. Ilocano. Ganun na. Ilocano. Kaya matuturuan kita mag-Ilocano. Hindi ako marunong mag-Ilocano. Hindi ako marunong mag-Ilocano. Hindi ko maintindihan. Hindi nga, tuturuan nga kita para maintindihan mo, para hindi ka nababastos. Hindi naman yung tuturo ko naman sa iyo, hindi mabastos, yung magandang pakinggan, kung paano, yung sabihin mo, yung paano yung bad, sabihin ko sa iyo sa ikan. Ano lang. Kunyari, sa iyo, Bisaya, dituruan mo rin ako mag-Bisaya. Mamaya, ibenta mo ko, wala na akong alam doon, Bisaya kasi ako paano? Hindi kami hilig magbenta ng tao sa Mindanao. Hindi nga, ibig sabihin yung salita. Kinakatay namin, sir, hindi namin binibinta. Kinakatay pala Hindi pala binibenta, kinakatay. Ako kasi Tanong ka na magtanong sa akin para sasagutin ko, huwag ka mahiya. Mahiya nga ako. Ikaw na lang magtanong. Ako na lang sasagot. Sige, ma'am, magtatanong ko. Ma'am, meron na ba nanliligaw sa iyo? Wala pa. Mayroon mang liligaw sa mga Facebook, ganon sa mga pero hindi ko pa Hindi ko siniseryoso. Hindi niya ako sinerseryoso, ganon. Tatakot din ako Tama yon. Kaya nga ako nagtatanong, ma'am Sige. Kaya sabi ko sa sarili ko, sasali nga ako kay Sir Gigi kasi lahat daw nagsasali doon. Parang mga iba doon, mga seryoso. Pero hindi naman lahat. Pero mayroon ma'am, ilan mo na? Sali? First time ko nga First time ko ito. Ako, pangalawa ko na to. Noong January 24. Alam ni Sir DJ yan. Kasi yung nakausap ko doon si Eva. Muntik na lang ako si Adan. Pero hindi ako si Adan, si Recto. Ma'am, paano yan? Pagka lagi tayong magkausap, okay lang ba sa'yo? Okay na rin, pero i-message kita, kung busy ako, hindi ko masagot yung chat mo, ganon. Kasi alam mo naman, magkaiba ang time natin. Ganito yan ma'am Pagka busy ka, ako chat lang, mababasa mo ng chat pagka hindi ka busy, pwede ka mababasa ko ng chat, makita. Pero minsan, di ako makareply kasi minsan focus ako sa trabaho, alang-alang na ikunin ko po yung cellphone ko sa bulsa nga mag-chat ako sa'yo. Ganito yan, pagka may work ka, at huwag mo nang basahin, pagka yung time mo, mababasa mo naman yan. Oo, pag time ko na talaga, mababasa ko yun.
Kasi hindi naman apurahan yan na ano. Hmm. Siyempre, alangan naman ng work mo, nandiyan ka sa ibang bansa, unahin mo yung cellphone, hindi Siyempre, Ganit- work mo. Yun nga, ganun nga, may nangliligaw sa akin dito sa Messenger. Tapos, lagi siya nag-message sa akin. Tapos, ang lagi ko naman sinasabi, sabi ko, busy pa ako, hindi ako makareply kasi kung gusto niya, pag mag-message siya kaagad, gusto reply ako kaagad. Kaya yun, binilak ko siya. Wala ka sa buhay mo, Siyempre, sabi ko, OFW ka, dapat hindi ganun. Hindi alam mo ganun. naman sa iba tayo time. Ibang time dito, ibang time dyan. Unblock mo na, ma'am. Hindi mag-message na lang ng message. Pag rest ko sabi ko, ibabasahin ko. Kasi saka kita re-replyan. Sabi Pag ko, kayo hindi mo, mababasa mo yun, magre-reply ka. Kung kaya, wala kang ginagawa. O, nag-reply ka, Oo. kunyari, di ba? Kunyari lang sa akin, reply ka. O, pwede ka ba tayo mag-usap? Ganun lang. O, pagkasabi mo hindi pa pwede, siyempre, may work ka nga dyan. Kung time mo, pwede siguro mag-usap tayo. Ganun lang. Di ba? Kaya lagi ko sa kanya sinasabi, bakit? Ano ba importante sa buhay ko? Ikaw yung work ko dito. Sabi ko, siyempre yung work ko, kasi ang sinasabi ko sa kanya. Pag rest ko na, sasagutin ko yung mga message mo. Saka tayo mag-usap. Oo, yun. Ayun din ang sinasabi ko sa iyo, ma'am. Sinasabi ko sa kanya. Kaya ayun, nainis na ako sa kanya. Hindi binla ko, bahala ka sa buhay mo, sabi ko. Kasama yung messenger. Gano'n. Messenger. Messenger. Hindi. Ang ano dyan, ikaw, ibang bansa ka. Nasa ano yan, lugar yan. Kung ano yung time mo, ayun ang susundin mo eh. Kunyari, time mo, nabasa mo, nag-reply ka sa akin, nireplyan ko rin. O, ganito, o, baka busy ka pa, o, baka pwede tayo mag-usap, ganun lang. Busy pa ako, kaya ano lang, pag sinabi mo ganun, yung time ko na lang tawag. Ganun lang yun. Diba? Kaya nga, oo. Lagi ko naman sinasabi sa kanya, busy ako. Ayun, ayaw niya eh. At sa akin, gusto niya kaagad, reply din ako kaagad. Ano ako? Nagmamadali yun, ma'am. Nagmamadali. Baka may pupuntahan yung mga ganun. Hindi ko alam. Hindi ko naman makikita. Anong ginagawa ko sa Pilipinas? Kaya sabi ko, mahirap na LDR na ano. Ang ano nun, gusto niya, pagka nag-chat siya sa'yo, may reply ka kagad. Oo, yun ang gusto. Agad-agad reply ako kaagad. Hindi niya alam na sa abroad ka. Hindi tama yun. Siya mag-hintay mag-text ka o kaya tumawag ka, may time ka, ganun lang yun. Diba? Kasi dito, ang rest ko, pag gabi, 11 na dito sa Qatar, 11 sa gabi na. O, ano Gabi na. Pinas? Dito, O, ngayon. 11 na ng gabi. Alas 11 dito sa Qatar, ang rest ko. Hindi alas 6 dyan. Alas 5 dito. Oo, umaga. madaling araw na siya. Oo. Araw. Kasi 5 oras sa kagwat, diba? Oo, 5. Ayun lang, mamang tinanong ko. Mamaya, baka meron kang, ano, Ito, ngayon, walang amo ko. Lahat sila sa work. Mga alaga ako sa school. Mag-isa lang dito sa bahay. Pero ayun na nga minsan, yung amo ko kasi minsan, hindi pareho ang time na aalis siya dito sa bahay. Minsan, alas 9 ng umaga dito, alas 10, alas 11, ganun. Kaya minsan yung time ko, hindi ko talaga ma-set yung time. Pero ngayon lang talaga. may tayo Sprite. O, sige. Kaya ngayon lang ako nagka-time. Tama, nagsabi si Sir Gigi na gano'n, line up ako. Tama din, 8 o'clock talaga umalis yung amo ko kanina. Umaga. 8 o'clock. Oo, 8 o'clock dito. Kaya At least, hindi ko talaga ano, mami, ano, i-add mo ko, kaya add kita, accept mo ako. Usap-usap lang tayo pagka may time. Ganun lang. sige. Oo, i-add lang kita. O baka ano naman siguro to, continue naman siguro to. Oo, continue. Hindi, continue. Mamaya, continue. Sa box natin. Sa box mo, box mo. Ano yun? Sasabihin naman, DJ. Oo. Ka DJ. Idol ko yan eh. Lagi ko pinapanood yung ano eh.
Kaya ano din ako sa kanya, nakapasok. Magtanong ka, ma'am. Magtanong ka kasi sa akin, huwag ka mahiya. Nasa live tayo, nandiyan si DJ. Kaya ikaw na lang tanong na sasagutin ko kasi siyempre first time ko pa, hindi pa ako, ano ba ito tawag? Hindi pa ako sport. Paano kung manligaw ako sa'yo? Okay lang ba sa'yo? Ayan, si DJ, nandiyan ha. Hindi na rin. Kung, ano ba yung tawag? Kung nagustuhan mo yung mga time ko na ibibigay sa'yo, wala nang problema. Kasi wala naman din tayo problema. Ikaw, patay din yung asawa mo, akin. Ayun nga. Ayun nga sinasabi ko. Wala ko sabit, wala ka rin sabit. Pero isa lang. Kayanin mo yun ang LDR na ano? Kaya ko. Mapaghintay ako. Tapos ako, next year pang uwi ko eh. Tagal pa. Kaya ko yun. Kaya ko nagtrabaho na walang uwian dito na sa Cavite ko. 4 years, hindi ako umuwi pati dito sa bahay. Papadalan. Ako nga, yun umuwi din ako ng June. 4 years ako hindi mo yan dyan na Pinas eh. Bakit mga paghintayan naman ako, mami? Pagka yung, tayo na, ilang taong ka pa dyan, kaya mag-extend ka, basta makakusap kita, chat, pagka busy ka, basahin mo, chat lang, busy pa ako, ganun. Walang problema sa akin. Pagka may time ka tumawag, pwede ba tayo mag-usap, chat din kita ng ganun, pagka nag-chat ka, kababasa ko lang yung text mo, so sasagutin ko kagad yun. Pwede ba tayo mag-usap, mahal, o darling, ganun lang naman tayo na. Diba? Hindi naman na tayo bata eh. Kaya nga, hindi naman tayo bata. Kaya ako naman, dati nga, yun umuwi ako ng Pinas, 4 years ako hindi umuwi. Tingin mo nga, 4 years ka hindi umuwi. 4 years talaga ako hindi umuwi. Umuwi ako ng yung last June. Pagbalik ko dito, yun pagkakita ng asawa ko. Meron ka mahiya. Pagka nasa box tayo mamaya, magtatanong ka, panigurado. Dito, live yan. Andiyan si Kuya D. Yun talaga mga first timer dito sa nahihiya pa yun eh. Hindi, first timer ako dito. Hindi naman ganito pa rin. Basta yung nagsalita yung sinasagot ko lang. Hindi naman pare-pareho yung tao. May mahihiyain din talaga. Huwag ka mahiya. Hindi naman ako guwap. Mahihiya. Diba? Ang isipin lang yung ugali. Bagay, nakita ko, nahihiya ka pa eh. Mamaya sa box, tignan mo hindi ka mahihiya. Siguro. Yeah, siguro. Ayan, katulad niya si Kuya DJ. Bait yan, lagi ko pinapanood yung mga viral niyan sa Wanted Sweetheart. Kaya, nagiging Wanted Sweetheart na rin ako sa'yo, para sa'yo. Diba? Sana all. Diba? Ganun lang yun eh. Ikaw ba, wala bang ganon sa'yo? Para sa akin? Wala pa. Hindi, ngayon. I-try natin kung sa inbox na. Okay, hintayin ko. Ganun lang. Please, sinabi ko, live to. Mahirap yung hindi ka nagsasabi ng kasi iba yung iba ang pag-uugali dito sa live at saka yung kayo na mag-usap kasi. Tama. Kaya nga na ko nga parang ayaw mong sabihin, parang nahihiya ka. Diba? Doon mo na focus talaga yung ugali ng isang tao pag kayo na dalawa nag-uusap na private. Doon mo na talaga malalaman ang ugali. Yan. Ganito pa sa mga live, sa mga ganito, hindi mo pa masyado makilala. Siyempre, kagaya ko, siyempre, mas maganda yung live. Ma'am, mo kay DJ. Kaya nga tayo nandito, nag-usap tayo live eh. Yung katotohanan nga lang. Diba? Oo, yung katotohanan talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, doon mo talaga malalaman ang ugali ng tao pag kayo nasa private na mag-usap. Kasi doon din talaga lumabas ang ugali. Mamaya, pagka-private tayo mamaya. Mag-private tayo.
Oo, pwede na rin. Kasi yung mga alaga ko, may time pa man din ako. Kasi alas 3 pa yun sila uwi. Ano, oras pa lang dito. Ano pa lang, oh. Wala ka bang gagawin ngayon? Hindi ka, wala yung mga bata, gano'n. Wala ako gagawin. Kahit doon ako sa taas, din ako makausap. Pagkadala ko rin yung cellphone ko. Kasi walang tao dito. Hindi ako makapasok sa loob ng bahay na sirado. Hindi ko maglilinis dyan, yung mga kwarto, gano'n. Hindi. Every week lang ako naglilinis dito sa kwarto ng mga amo ko. Every weekend. Kaya nagtanong lang ako ng mga tigpa, nagtanong. Pag ganito umalis sila, wala akong trabaho. Doon lang ako sa laundry ko. Nagtanong ako kagad sa iyo kung maglilinis ka ng kwarto. Kasi yung iba, di ba, araw-araw. Mga iba. Every weekend lang ako naglilinis ang kwarto ng amo ko. Vacuum. Talaga, Friday. Nagba-vacuum ka. Vacuum. Ganon, vacuum. Ganon din. Kasi everyday kasi yung amo ko. Pero everyday yan, di ba, vacuum? Everyday yan. Nagba-vacuum ka. Hindi na rin ako everyday nagba-vacuum. Minsan, hindi din sa ngayon gumagawa ng gawaing bahay. Kung gusto ko ba kung gusto kong walisan ko lang. Please, malinis. Oo, malinis. Kasi yung amo ko kasi, hindi na siya utos sa akin. Kasi matagal na kasi ako dito sa amo ko kaya hinahayaan lang nila ako. Alam mo na kasi yung mga diskarte kasi ng trabaho mo dyan. Alam ko na. Kaya hinahayaan lang nila ako. Ako dito sa kanila? 13 years na ako dito. Matagal ka na dyan. Oo, 13 years na ako. Pero yaman ka na yan. Wala na ipon, kaya nga taga 13 years ang ipon. Paano walang ipon? Sa pag-aaral ng mga bata, kamo. Kasi saka ako kasi nag-abroad, may mga yung mga anak ko, malaki na iniwan ko yung dalawa. At least, kumabot ng high school. Graduating yung anak mo. Isa na lang problema mo. Di ba? Mag-graduate yung bakla ko, itong next year, yung ko na lang, bunso. Ayun. So sabi ko naman sa panganay ko, sabi ko na, tulungan mo ako ha, baka sabi ko, pag-graduate ni bakla, sabi ko, baka na ako, for good na. Huwag ka nang bumalik yung natutulong sa'yo. Sabi ko sa kanya, kasi si bunso, sabi ko, nag-aaral pa. Ang rin lang yan, baka mag-asawa ka agad ng boy. Sino? Yung anak mo, Guy. Ay, yung bunso ko. Okay. Yung bunso, 15 years pa lang yung bunso ko 15 pa lang edad niya. Ayun ba yung Guy? Yung 15? Yung college ko, yung bakla. Yung graduating? Yun. Ayun nga mamaya mag-boyfriend ka agad na may trabaho na, ayun nga lang. Wala din man yung problema, hindi ba yung magkaanak kahit mag-boyfriend, mag-girlfriend? Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, mag-asawa ka kaya, sabi ko ng babae, sabi niya, ganyan po sa akin, sabi ko, sana para pagtanda mo, may mag-alaga sa'yo, may anak ka, sabi ko sa kanya. Ayun nga lang. Talagang babae sa yung pangalawang anak. Babae talaga ang kilos. Siyempre gay nga babae ang kilos. Tignan mo nga yun ang papanood sa mga di ba? Kala mo, babae yung pala, mga bakla. Kaya, tiyatsagaan ko na lang hanggang makatapos siya Hindi, okay yan. Tutulong yan. Alam ko mga bakla, mababait. Yun din man ang sabi sa akin. Yun din ang sabi sa akin. Sabi nila, tiyagaan mo na lang bakla mo, baka balang araw siya rin makakatulong sa'yo. Totoo yan. Maraming ganyan. Marami talaga nagsabi sa akin. Mababait ang mga bakla, lalo na wala na siya papa. Salamat na ako bago namatay yung asawa ko, malaki ng mga anak ko. Yun. Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, siguro. Kaya wag ka na muna mag-asawa, ma'am. Huwag ka na muna mag-asawa, ma'am. Connected na po kayo tuloy-tuloy na po yung pag-uusap ninyo sa off-cam. Para tuloy-tuloy na rin po yung pag-uusap ninyo. Magbigayan na kayo ng Facebook.
Maraming salamat. Ano lang ako. Ah, Wag ka na muna mag-asawa, ma'am. Oo. Para ma-enjoy mo yung anak mo, tutulungan ka ng anak mo. Mapapaganda ka niya, no? Bata pa naman si girl, no? Ilang taon pa lang naman siya. Pag senior mo na, guro mo. Oras natin, a minute before 3 na ng hapon. Standby! Yan lang, mukhang gusto talaga ni ma'am mag-asawa na kasi susunduin daw niya si boy sa airport. Sana all. Hindi ko lang alam sa off-cam. Tuloy-tuloy pa rin pag-uusap nila. Sir Wilfredo, pakitayo po ng cellphone, sir. Wag po ninyong pahigain. Ano nyo po. Yan, ganon. Si girl manager, wala pa. Si Ma'am Jane. Ma'am Jane, pasok lang po, ma'am. Bukas po yung pinto. Itulak nyo lang po. Hindi po nakalak. Ma'am Jane. Hindi na nagre-reply, manager? Ala, uy. O sige, i-open ko po muna yung linya. Sir, babalikan po kita mamaya pag andyan na po si Ma'am Jane. Pero sobrang hina po ng signal nyo. Kasi yung ilong nyo po pumatong na sa noo. Blood. Babalikan ko po kayo ha, mamaya pag andyan na po si Ma'am Jane. Tawag po muna kayo sa Viber, +63 961 3560 194. Diretso tawag lang ha, wag na po kayo mag-PM dyan. Para naman pwede kayong mag-greet, no? Sa mga gusto pong bumati ngayon pong hapon ng Wednesday. Viber po, +63 961 3560 194. Diretso tawag lang. Sige po, tawag lang ha. Wag po kayo mag-PM dyan. Kung nahiya po kayo, edi wag na po muna tumawag. Kung hindi na po kayo nahiya, pwede na siguro na pag sinabi kong open po yung line, tatawag po kayo. Ayun. Pero kung ngayon nahiya ka, wag ka na mag-PM dyan na nahiya ka. Greet lang naman eh. Oo. Hindi naman po kayo naghahanap ng sweetheart, di ba? Para po yan dun sa mga may mga asawa na gustong makita sa live yung mukha. At least nakapag-participate na rin kayo sa screen, no? Sa live. Nasa linya sino to, si Marlo. I-open nyo po yung camera nyo, sir, para makita mo namin kayo. Walang kamera. Bawal ang walang kamera. Ano pong pangalan?
First name po? Hindi po kayo nakikita, sir. Buhok nyo lang po yung nakikita. Ano pong pangalan? Marlo po lang. Si Marlo. Saan po kayo ngayon, Sir Marlo? Sa Taguig po. Okay, go ahead. Pasok. Greet your friends. May nagtago. Huwag ka na po mahiya. Nakita ka na po ng ex mo. Nahiya daw siya. Alam nyo yung pusa namin, no? 3 araw. 3 araw na hindi kumakain. Hindi ko alam kung ano nangyari dun. Nung linggo, Lunes, Martes, hindi kumain. Hanggang kahapon. Tapos kaninang umaga, nakita ko na lang. Wala na. Hindi na makatayo. May nakaburol na ngayon sa bahay. Paano kasi, pag binigyan mo ng pagkain, nahihiya, gumaganon po. Nahihiya. Kaya ano po, 3 araw na hindi kumakain. Kahit na aalis ka, bigyan mo ng pagkain, tapos aalis ka. Ayaw niya pa rin talaga alam niyang tinitingnan mo siya eh. Nahihiya siya na makikita mong kumakain. 3 araw lang. Namatay na, nakaburol na po ngayon. Kawawa naman, ang bait-bait pa naman nun. Ito na po si ma'am. Ma'am, ano pong first name nyo? Hi, ma'am. Hello po. Ano pong pangalan? Si Tess po. Marites, no? Marites pangalan mo, no? Opo, chismosa. Sige. Go ahead. Greet your friends. Pinabati ko po yung sa Iloilo, sila Cross family, at saka sa Auntie De La Cruz, at saka at dito po yung kapatid ko rin po sa Hong Kong, kasi sa inyo. Good afternoon po sa inyo. Lahat ng viewers. Okay. Yung signal. Okay. Ano pong pangalan ulit? Saan po kayo ngayon, Ma'am Tess? Tess po. Tess. Saan ka nga po ngayon? Hong Kong po. Hong Kong. Sige. Maraming salamat, Ma'am Tess. Bye-bye. Bye. Thank you, JJ. Mahina, signal ni Madam Tess, Kaya hindi ko maintindihan masyado yung sinasabi. Parang fake news yata yung chismis mo, Ma'am Marites, Oras natin, 3:06 na ng hapon. Oras dito sa Pilipinas. Ito na po, si... Balikan na po natin si Jane pagkatapos si Walfredo. Ito po yon, manager. Okay. Huwag po kayo mahiya. Actually, ako mahihain din sa personal talaga. Pero sa live no? Hindi ako mahihain, di ba? Kapala ng mukha. Daw sila pa, agibuang. Pag sa personal kasi, pag hindi mo ako unang imikan, hindi naman ako umiimik. Hindi mo ako papansinin. Hindi naman ako namamansin. Oo nga naman. Ikaw ba naman yung mga unang mamansin? Hindi mo naman sila kilala, di ba? Oo. Pangit naman yun. Kahit hindi mo sila kilala, papansinin mo. Baka sabihin nila politiko ka. Hindi naman po pwedeng sabihin na, hi, hello, hi. Wala pa rin si Ma'am Manager, Ma'am Jane. Wala po siya. Si Sir Wilfredo, andyan po. No? Ganda ng background niya. Puno ng kahoy. Saan po kayo ngayon, Sir Well?
Saan po? Sa Cavite. Ilang taon si Wilfredo? 44? Oo. Kapangalan nyo si Kuya Will, ha? Patakbo ngayong senator. Suportahan mo. Para may address na yung problema mo, sabihin mo sa kanya para siyempre matatakel, mabigyan niya ng solusyon sa Senado. Oo. Ha? Laro na kami doon. Talaga pinalo din. Oo. Tika lang, hindi ko maintindihan busis nyo. Baka nakapatong po yan sa matigas, Sir Wilfredo. Oo. O sige, yun na lang po ha. Wala pa ho yung partner nyo, sir. Standby lang. Wala talaga si Ma'am Jane, manager? Pinalitan mo na rin? Si Emily pala. Ma'am Emily. Melay. Yung palayaw niya. Melay. Okay naman si Kuya Will, no? Nung unang election manager, 'di ba, na pinipilit daw siya na tatakbo bilang senador. Ayaw niya kasi siya na rin nagsabi na ayaw niya kasi hindi daw niya 'yon linyada eh. No? Hindi niya 'yon linya, no? Tama nga naman. Pero sir, siguro mag-ano ka na lang, ituloy mo na lang siguro yung magbigay ka ng ng premyo, kasiyahan sa mga tao ah. Yun lang siguro ah. Mahirap kasi wag puro na artista sa Senado. Lahat tayong mga hindi nakaupo, pangit. Sila na lang gwapo. Si Ma'am Emily, magandang hapon. Saan po kayo ngayon, ma'am? Manila po. Aha, wala po kayong asawa, boyfriend ngayon? Di na po. Timer, start. Pasok. Dito pala. Ito, ma'am. Ilang taon ka na po? 2 na. Ha? 5'5". 5'5" na. Parang sardinas. Pwedeng ilatat. Opo. Saan po kayo? Nasa Cavite po. Oh, Cavite. Okay. Yung taon. Bakit po? Bakit? Joke lang, ma'am. Sabi nyo kasi 5'5" na ay. Masarap yun. Ano po? Hindi ko marinig. Okay. Nasaan po kayo, Tabi? Manila po. Nasa Manila. Wala kayo. Oh. Dito kami sa Cavite, ma'am. Saan ka sa Cavite? Kawit po, Kawit. Oh, Kawit. Okay. Ano kasi, nahuhulog ng cellphone. Kasama ko mo dito siya, yung namin, yung good driver namin kasama ko. Okay. Driver? Oh. May driver ka? Nasa ano kasi naman kami? Choppy DJ, hindi ko siya marinig. Oo nga. Iangat mo yung cellphone mo, sir. Huwag niyo po ipatong. Yan. Iangat niyo ha. Sorry, sir, sorry. Hindi ko siya marinig. Laki na. Ang laki na ng tainga mo, ma'am. Hindi mo pa narinig. Laki ng speaker. Ikaw, DJ, ang dinig na dinig ko. Super. Ay, oo. Kasi kay sir, parang maingay. Parang may mga makina akong naririnig. Kaya siguro ganun. Oo. Wala po. May nagdaang motor doon sa kabilang linya. Parang may mga makina. May mga kuliglig. Ma'am, guni-guni mo lang yan. Ayan, medyo okay na, sir. Siguro sa cellphone niyo po yung may problema. Okay. Ayan, nawawala na naman.
Siguro nga po sa cellphone nyo, sa casing siguro sir, kasi po pag nakapatong po yung cellphone nyo sa lamesa. Wala sir, wala po casing. Yan. Sinugot ko nga sir. Ayan na lang, steady lang po yung kamay. Ilang taon po kayo? Malikot ang kamay. Ilang taon na po kayo, Sir Wilfredo? 44 sir. 44. Ikaw ma'am, ilang taon? 5'2" na? 5'5". Iyon nga po yung kausap sana ni Sir kanina. Hindi dumating. No? Si Ma'am Jane, ano lang yun? 38 lang yun. Ang layo sa edad ni Ma'am, no? 55. Yun sana. Pero malay nyo po, kasi hindi naman lahat ng nag-uusap dito nagkakatuluyan. Minsan nga po, nagiging tulay lang, no? Baka po... Ayun, driver. Baka binata po yun, sir. Yung driver. Binata. Sir. Ayun. Ma'am, baka match sa'yo. Kilalanin ka po muna ni sir. Kilalanin ka na sir. Hindi. Kayo muna mag-usap para mamaya baka may pamangkin din si ma'am. Nadalaga din. Pwede din sa'yo, sir. Ganon. Opo, yan. Wala, sir. Ay, wala din, ma'am. Wala po kayong kilala na dalaga na medyo kaedara ni Sir Wilfredo? Wala. Medyo bata pa, mga 30 plus, ganyan. Dapat yung medyo higher. More higher, DJ. Request naman daw po, naman, yung higher daw din. Sa akin naman lower. Mas feel nyo yung lower, DJ. Wala nga po, hindi dumating sir eh. Umatras yung makakausap nyo po dapat. Kaya ito si ma'am yung nahanap ni manager. Ay di maski po siguro magbukas. Pa-line up na lang sa susunod. Pero dapat friend pa rin kayo ni ma'am para naman tuloy-tuloy yung pag-uusap nyo. Okay, no problem. Wala nang problema doon. Kasi baka may kapitbahay po kayo dyan ma'am na dalagang ina, dalagang... Yung mga basher yan. Mag-comment kayo kung ano. Mabait naman ako sir, wag kayong mag-alala. Yan si Kuya ka. Kuya. Baka biyudo ka kamo. Wala, binata yan walang masawa. Magandang hapon po. Tumatakbo po yung komisyan ng bayan. Galing. Hello po, sir. Hello, Kagawad. Binata. Binata daw siya, DJ. Baka yan, okay yan. Pag nanalo ako ngayong eleksyon. Bawal yan. Bawal yan. Saka makalibre si sir. Ako nga nagpapatakbo bilang presidente, hindi ko ina-announce dito, hindi ko sinasabi. Oo, hindi pwede yan. Ako tumatakbo din eh. Ano tinatakbo niyo, ma'am? Tumatakbo ng 3 kilometro? Ulam. Ako tumatakbo din ako 100 meter das lang, ma'am. Ulam. Okay. Ako nga tumatakbo bilang presidente ng mga tambay para lahat ng mga tambay sasahuran ko pag ako na naging presidente. Wow, yan ang magandang presidente. Lahat ng mga marites. Magawa ng tulay, tapos wala namang magawa ng ilog naman. Kung si DJ ang magiging presidente, ang mga marites may sweldo na. Tama. May mga benefits yan, mga benepisyo na. Lahat ng lahat ng may asawa maghihiwalay, lahat ng mga single pahanapan natin ng pangasawa. Okay. Ay, talagang sumisingit si Kagawad Kasi sigurado ako yung mga may asawa, sawa na sila sa partner nila. So, gawan po natin ng paraan yan na maghiwalay sila ng legal. Tapos, kontrata na lang yung pag-aasawa. 6 months na lang. Para pagsawa na kayo 6 months doon sa asawa nyo, pwede po kayo mag-reapply, maghanap ulit ng mga pangangasawa after 6 months. Pwede rin kayo mamili kung gusto nyo yung regular.
Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. DJ. Paano po? Paano? Hindi kami match ni sir. Sige po. Nasa sa inyo na pa rin po yan, no? Okay. Pa-line up na lang po kayo sa susunod, no? Ha? Okay. Thank you. Po. Thank you, DJ. Bye. Malapit na eleksyon, kaya huwag ninyong kalimutan, number 1 sa balota, Abyan Muchel. Seryoso sa serbisyo publiko. Numero 1 sa puso at puson ng mga Pilipino. Madaling lapitan. Ano pa, manager? Mapagkakatiwalaan. Ano pa? Ha? Abyan ang pangalan. Abyan Muchel. Siyempre lahat ng hindi totoo sasabihin natin kasi malapit na eleksyon. Wala namang masama kung puro pangako, di ba? Lahat puro pangako. Lahat napapako. Kaya mga kababayan, sa hintabladong ito, ako'y nangangako. Pag ako nakaupo, kayong lahat, kayong mga naghihirap sa buhay ninyo, lahat kayo tutudasin ko. Naghirap. Para matigil na yung paghirap nyo. Ay, ambot nga eleksyon na. Kanya-kanyang pangako no? Ako hindi nangangako dahil ang gusto ko gawa, wag lang puro pangako. Nung ako nanaginip ng isang gabi habang ako'y natutulog, akala ko okay na ako. Bilang isang influencer, isang vlogger, isang DJ, napagtanto ko okay na ako. Pero ginising ako ng aking mga nakikita sa aking panaginip. Na hindi lang pala yan ang kaya kong gawin sa buhay. May kulang pa. Kayo na andito sa aking harapan, pati yung mga doon sa likod, naririnig ba ninyo ako? Sagot, Ranger, sagot. Lakasan mo. Naririnig ba ninyo ako? Papayag ba kayo na lahat ng mga may asawa paghihiwalayin natin? Papayag. Ay, naglain pa. "23 minutes after 3 na ng hapon, oras sa Pilipinas." Alam mo, minsan dyan sa baba, manager, may dumadaan no? Yung mga jingle nila dyan.
Matatawa ka na lang talaga. Gawin nyo! Huwag puro pangako! Abay, nakaupo na kayo sa pwesto. Ba't kailangan nyo pang mamangako, di ba? Gawin nyo! Sabi ni G Buot, sabi niya, totoo yan, mahihain si DJ sa personal. Kala mo lang yon? Pag tumagal-tagal yung pag-uusap natin, syempre, gugulat ka na lang, pati asin nyo sa kusina nyo, wala na, bit-bit ko na. Ay, ang bata. Siya na, sobrang gutom ko na talaga, as in. Hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition ngayon pong hapon ng Wednesday, February 26, 2025. Ayan, may gusto pa yatang mag-greet, no? Paki-open po ng cam, magandang hapon, pangalan. Ay, nagtago. Ano pong pangalan nila? Sol. Si Sol. Oo. Si Marisol pangalan niyo, ma'am, no? Hindi po. Ano? Sol lang. Si? Sol. Si Sol lang. Okay, si Sol. Madam Sol, saan po kayo ngayon? Sa bahay. Isang province. Anong lugar? Ay, Pangasinan. Pangasinan. Sige po, ma'am. Go ahead. Greet your friends. Bumati po kayo, ma'am. Bumati ka po, ma'am. May gusto. Ano ba ipaglingkod ko sa iyo ngayong hapon? Wala lang, natutuwa lang. Wala po kayong babatiin. Wala. Layo nila eh. Sige, maraming salamat. Bye. Kita-kita lang po tayo alas 8:30 para sa Wanted Sweetheart Evening Edition ngayong gabi ng Wednesday. My name is Abian Mujao. Magandang hapon, Pilipinas! Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion.